Kaya nga hindi ako madadaig ng kaaway dahil laging ang nakikita ko ay maganda. Sa masama, ang dapat mong makita ay maganda. Amen? Kaya huwag mo nga hatulan ng katabi mo, makita mong siya'y maganda. Amen? Tingnan mo ang iyong katabi, pag lalaki, gwapo. At pag babae ay maganda. Amen? At ang iyong katabi hindi alamat. Iyan ay katotohanan. Hawakan mo ang kanyang kamay at pisilin mo, buhayan. Amen. Amen. Kaya nga po, nais kong iyong maintindihan, huwag kang nagbabakasakali dahil ako ay tiyak ang aking ipinangangaral. Ang sasampalataya sa Diyos ay tatatag at titibay. At ang maniniwala sa mga ngaral yayaman. Nasa salita po ng Diyos yan. Amen. Believe God and you shall be established. Believe His prophet or preacher and you shall prosper. 2 Chronicles 20:20. Laging tandaan mo po, nag-umpisa ang simbahan ay mayamang simbahan. Aywa naman kung bakit napakahirap ng simbahan sa kanilang lugar. Hello? Hindi ninyo nakita. Sabihin mo, sa aking simbahan, mayaman kami. Sa aking simbahan, mayaman kami. Dahil yan ang paniniwala ko. Yan ang paniniwala ko. Amen? Kaya sa iyong lugar, mayaman ka. Dahil yan ang paniniwala mo. What you believe, it will come to pass. Believe and do. Laging believe lang po yan eh. Believe na believe. Kaya ako'y believe na believe sa inyo at ako'y naniniwala na kayo'y believe na believe din sa Panginoon. Amen? At pag ikaw'y believe na believe na believe na believe na believe, grabe ang daraanan mong pagsubok na mapagtatagumpayan mo. Amen? Yung iba kasi ay ayaw ng pagsubok eh. Huwag kang ganyan. Sabihin mo, lahat tayo idaraan doon. Pero laging tayo nasa ibabaw ng lahat ng pagsubok. Wala pong buhay na hindi idaraan sa pagsubok. Sapagkat ikay anak ng Diyos, kaya ikaw ay idaraan sa pagsubok. Ang mga hindi anak ng Diyos, laging nasa pagsubok, pero tayo, laging nasa tagumpay sa bawat pagsubok. Dahil kay Hesus Kristo, higit pa tayo sa mananagumpay. Amen. Amen. Amen, naniniwala na may ginagawa ang Diyos, lutong-luto na. Tayo ba'y naniniwala? Dahil narito ka na rin lang, maniwala ka na. Hindi baling makigaya ka dyan sa katabi mo, basta maniwala ka. Dahil ang sabi ng Biblia, aliwin mo sila, aliwin mo sila. At ang pangalawang sinabi ng Biblia, gumising kayo, gumising kayo. At ang ikatlong sinabi ng Biblia, iwan ninyo ang inyong bisyo, iwan ninyo ang masamang ugali, iwan ninyo ang lahat ng mga hindi karapat-dapat. Nasa Isaiah 40 and 52. Sa 40, comfort. Sa 52, awake. Sa gitna, depart. At pag ginawa mo itong tatlong ito, may himala ka at pagpapala. A noteworthy miracle will you experience. At mamaya ipaliliwanag ko kung bakit. Eh ba naniniwala na ang Diyos ay nagsasalita pag ikay tulog? Amen. Kaya nga po, hindi ako pwedeng hadlangan ng anumang bagay. Dahil tiyak ko ang pangarap na inilagay sa akin ng Diyos. At kasama kayo doon. Amen? Kaya kailangan magkaroon ka ng karanasan. Isa lamang karanasan sa isang himala. Hindi ka natatalikod. Hindi ka na magpapatumba-tumba. Kundi ikaw ay liliyad at magpupuri at magpapasalamat na parang ikaw lamang ang tao sa ibabaw ng lupa. Amen. Ang lahat ng may karanasan, laging tandaan mo, hindi kayang patigilin. Amen.
Walang pwedeng magpatigil sa isang may karanasan. Amen? So, magkakaroon ka ng karanasan. Hindi ninyo naunawaan. So, narinig ko sa Diyos at aking ipinagawa sa inyo. Kaya bagamat ako ang nakarinig at kayo'y sumunod, parang narinig na rin ninyo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Ngayon, tanungin mo ang iyong katabi, ilang taon ka na? So, ito po'y bahagi na ng mensahe. Magtanungan kayo, ilang taon ka na? Tapos ang susunod na tanong ay, kumusta ka ngayon? May nangyari na bang maganda sa iyong buhay? O baguhin natin ang tanong, may dinaanan ka bang malaking pagsubok? So, yun pong malaking pagsubok, yun po ay sa English ay jolt, J-O-L-T, jolt, ikay liniliglig lang. Dahil kadalasan, maraming Kristiyano ang maliliit ang buhay dahil hindi na daraan sa ligligan. Kung hindi ako dinaan sa mga ligligan, ay baka ako ay hanggang ngayon ay dati pa rin. Pero hindi eh. Kayo ba'y naniniwala araw-araw ay may ginagawang bago ang Diyos? Kaya nga, wag mong sasabihin mas maganda pa noon. Hindi pwedeng mas maganda noon dahil noon ang biyahe ay mula Bicol, pagsasakay ka ng tren ay maghapon. Pero ngayon, sumakay ka lang ng eroplano, 30 to 45 minutes nasa Naga ka na o Legazpi. Alin ang mas maganda, ngayon o noon? Ngayon, noon sakay sa kabayo, kalabaw ang tao para pumunta ng mula bukid hanggang bayan. Pero laging tandaan mo po, ang kagandahan ng ligligan, simple lang po. Sa isang farm, sa isang potato plantation, magkakatabing farmers yan. Kailangan sila'y mauna sa palengke. Kaya ba naniniwala sa Amerika parang Pilipinas din? Dahil nagulat ako nung ako ay nasa Mississippi at meron silang flea market. At alam mo ba kung ano ang paninda nila? Mga yari sa kawayan. Amerika yun, meron din palang kawayan sa Mississippi. So, ngayon nais kong inyong makita, kailangan sila ay pag nakapag-ani na sila ng patatas, kailangan unahan sila sa palengke dahil ang mauna, malaki ang halaga. Dahil oversupply, bababa ang presyo. Pero pagkakaunti pa, mahal ang presyo. Tama po ba, mga negosyante? So, kailangang mauna sila. At paagahan sila ng gising. Pero kapansin-pansin, yung isang magsasaka ay hindi nagmamadali. Pero laging siya ang una sa palengke. At sila nagtaka at nagtanong, bakit lagi kang nauna sa palengke? Ikaw ay laging huli. Sabi niya, simple. Ikinakarga ko ang lahat ng aking patatas sa aking karetela. Kayo'y nagkakarga din. Pero ang pinipili ninyo para hindi masira yung karetela ninyo magagandang daan, ako, ang pinipili ko yung bako-bakong daan. Para pagdating sa palengke, yung lahat ng malalaking patatas nasa ibabaw. Ang may malaking pagsubok, laging mangingibabaw. Manalangin tayo. O Diyos, dakila at napakabuti. Pambihira ang tiwala mo sa bawat isa sa amin ayon sa antas at uri ng aming pagsubok. At ikaw ang naroon bago pa kami subukin at ikaw din ang nandoon sa pagtatapos namin sa pagsubok. Dahil ikaw ay nagmimithi na kami ay laging mailagay mo sa matagumpay at masaganang lagay ng buhay. Salamat Ama sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay sumigaw ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. At simple lamang po ang titulo ng mensahe, His Dream, My Dream. Sabihin mo, His Dream, My Dream. At nais kong inyong makitang mabuti. Ang unang-unang katotohanan sa pangarap ng Diyos, imposible ito. Wala sa ating kwalipikado para pangarapin ang pangarap ng Diyos. His dream, my dream.
because that dream is so big and it is so impossible to do. Laging tandaan mo po na ang Biblia ay isinulat para ang mga tao, para magtagumpay, ay matutong mabuhay sa tamang uri ng buhay. Sa Matthew 17 verse 20. Matthew 17 verse 20. And Jesus said unto them, because of your unbelief. So ang unbelief po ay hindi naniniwala, hindi sumasampalataya. For verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. So how shall you exercise and use your faith? By speaking. So faith is implemented by speaking. Hello? Nakukuha niyo po, kaya iingatan mo yung iyong bibig. Dahil kapag ang lumalabas sa iyong bibig ay puro takot, mangyayari yung iyong sinasabi. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.greggorante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.greggorante.com. Para po sa inyong kaloob na 500 pesos bilang partnership or love gift sa ministeryong ito, maaari po kayong mamili sa mga sumusunod na babanggiting regalong pasasalamat na aming ihahandog sa inyo. Una, 2 audio CD preachings ni Brother Greg, isang DVD preachings or 3 pieces of anointing oil, at crucifix na bottle opener. Bakit po crucifix? Sapagkat pinapaalala po nito ang natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At ito ang nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at siya'y nagbigay sa atin ng garantiya ng katagumpayan. At sa 1,000 pesos na inyong ipapadala bilang kaloob at partnership sa buwan na ito, kayo po ay aming padadalahan ng isang mug na kung saan pag binuhusan nyo po ng mainit na tubig ay lalabas ang taste and see that the Lord is good design. At ang isa naman po ay may nakalagay na choose joy, this is the day that the Lord has made. Yun po yung pangalawang disenyo. Maaari rin po kayong tumanggap ng isang digital changing color alarm clock. Bakit po digital changing color alarm clock? It reminds us that bawat araw, purihin natin si Yahweh. At bawat araw ay laging may magandang ginagawa ang ating Panginoon. Maaari rin po kayong tumanggap ng USB with 50 audio preaching. At ang USB preachings, marami na po ang naabot dito, Luzon, Visayas at Mindanao, sapagkat ang pananalig ay nakukuha lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ay para sa 1,000 pesos partnership and love offering. At para po sa inyong kaloob na 2,000 pesos and above, kayo po ay aming padadala ng isang radio set or any 2 combinations of the items na akin pong nabanggit kanina. Tumawag po kayo sa 726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904 para sa mga karagdagang informasyon. Ang inyong pagbibigay po ay napakahalaga sapagkat nagigibo kayong daluyan ng pagpapala at maigting po nating naihati ng mabuting balita sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, ng website, ng internet, ng YouTube. Libo po ang naabot at talagang hindi po namin kayang maipaliwanag ang mga patotoo na kanilang nararanasang himala at kabutihan ng ating Panginoon. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong improvements para sa finishing touch ng ating Prayer Mountain sa Tayabas, Quezon. Kaya kayo po ay magkaroon ng conviction at magkaroon ng hamon to support and partner
with this ministry. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pamumuno ni Brother Greg Durante mula sa kanyang puso at sa amin po sa buong staff ng Greg Durante Ministries. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa inyo at sa biyaya ng ating Panginoon. Marami ang naliligtas at nagkakaroon ng pag-asa. It's always a great day to live. Kaya kailangan ang lalabas sa iyong bibig ay yung mabuti. Kaya nais kong iyong maintindihan, gusto mo bang ikaw ay parangalan ng Diyos? Tingnan mo ang iyong paa. Gusto mo bang maging maganda ang iyong paa kahit hindi ka magpa-pedicure at magpa-spa? Gusto niyo gumanda ang inyong paa? Talaga. Sabi nung awitin, how lovely are the feet of those who bring good news. Kaya kailangan kayo nagdadala ng mabuting balita na si Hesus Kristo lamang ang pag-asa ng bawat tao. And what is the good news? That God reign. Amen? That God reign. Ng Diyos ay naghahari. Behold, God is coming and He will reign. Siya maghahari sa iyong buhay, siya maghahari sa iyong bahay, siya maghahari sa iyong hanap buhay. Sa lahat ng aspeto, siya ang hari. At pag siya ang hari, hindi ka magkukulang. Amen? So, makikita po natin dito, at ako habang nangangaral ako kahapon at habang tayo nananalangin at pumipikit, ang nakikita ko ay isang napakalaking puno. At ang kanyang sanga ay 3, ganon ang mas malaki dito, hindi ko kayang akapin yung puno. Tapos yung 3 pang sumangang paitaas ay napakalalaki din. At may mga ibon doon sa 3 sangang paitaas. At alam ko na yung lahat ng nasa 3 gabing revival na ito ay magiging isang malaking puno. Amen? Amen. So, dito makikita po natin na ang tinatawag ng Diyos para gamitin ay yun pong mga nasa ibabaw ng basurahan. Hindi ninyo maintindihan, nasa Biblia po yun. Out of the dunghill, God shall lift up the needy. Ang itinataas ng Diyos ang nangangailangan sa Kanya. Tanungin mo ang iyong katabi, ako nangangailangan sa Kanya, ikaw nangangailangan ka ba sa Kanya? So kung amen ang sagot, napakapalad natin dahil mararanasan mo ang iyong pinaniniwalaan. Kaya nga ating intindihin, tanungin mo ang iyong katabi, ano ang masakit sa kanyang katawan? At ang ikalawang tanong, ikinukwento mo ba yung nakirot sa iyong katawan at umaaray ka bang madalas? Sabihin mo, wag ganyan. Dahil pag ikinuwento mo at nag-amen yung kakwentuhan mo, ano ang amen? Whatever you agreed upon. Sasabihin, ay ganyan talaga kumari ang matanda na, talagang kikirot. So nagkakaroon ng agreement. So nai-enforce yung kirot. Natututo po kayo sa paglakad sa buhay ng pananalig. Iisa yata ang natututo. So, pansinin po natin, ikaw po ay matuwid. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay matuwid. Ituro mo. You are just. At bakit ka matuwid? Hindi mo alam. Because of Jesus. Kaya nga kung ating uunawain, nung hindi pa bumababa ang banal na Espiritu sa buhay ng mga alagad, masasama ang ugali nila. Tingnan muli ang iyong katabi. Sabihin mo may pag-asa ka. Amen. So, may pag-asa dahil ang pagbaba ng banal na Espiritu, yung unang pagbaba sa unang Pentecostes ay pagbabago, transformation. Pero yung ikalawang baba niya ay pagbabago ng ugali ng mga Kristiyano. Kaya yun magkasanib na gagawin ng Diyos sa iyo at sa akin para ang ating ugali ay maging katulad ng sa Panginoong Hesus Kristo. Dahil ikaw at ako'y nilikha para maging
kahawig, kalarawan, katulad ng Panginoong Heso Kristo. Si Heso Kristo ba ay naringgang may aray? Nung bibigyan nga siya ng pampangimay, kanyang ipinilig yung ulo niya dahil yung suka, meron yung pampamanhid para hindi maramdaman ng mga kirot. Kanyang sinara ang kanyang labi. Gusto niya, to the very core nung pain ng kanyang dinaranas, gusto niyang maramdaman para maipakita niya sa kanyang ama at sa lahat ng taong nakasaksi sa kanya na wala siyang aray. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ba'y walang aray? Banal na Espiritu, isiwalat mo sa bawat isa na magtagumpay kami sa mareklamong bibig. Dahil napipighati ang banal na Espiritu kapag kami nagrereklamo. At pag pinansin kami sa aming pagrereklamo, napakahusay naming mga tuwiran, kaya nababalam ang himala sa amin. Kaya mabasag po yung reklamong yun at kami ay matutong ganap na magtiwala. Ano man ang mangyari, ano man ang makita, ano man ang maramdaman, sa iyo kami nagtitiwalang ganap. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tayo'y magpaligsahan hindi sa intelligence, mas matalino kayo. Magpaligsahan tayo sa humility and meekness. And what is meekness? Strength under control. Kahit mas matalino ka doon sa taong nagpapaliwanag, pigil ang iyong bibig because you are meek. Amen? Pero pagdating ng mga pagsubok, yung maamo ang nasa ibabaw ng pagsubok at yung madaldal ay nasa ilalim at nangangatog. Be humble and meek day after day. Ang Diyos po natin napakabuti. Kaya nga kung titignan po natin, the just shall live by faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananalig. There is only one kind of life and that is the faith life. Pananalig lang po. At ito pong pananalig, faith is a combination of three mighty works or three virtues. Belief, trust, and hope. Ang sabi sa Book of Romans, idinaan kayo sa mga pagdaing, idinaan kayo sa mga pagsubok, at isang layunin para kayo matutong umasa sa Diyos. At ang umaasa sa Diyos ay tiyak na magtatagumpay at matatapos ang kanyang takbuhin. Kaya yung pag-asa sa Diyos ay napakahalaga. Pagtitiwala at lubusang pag-asa sa Diyos. Kaya't kung atin pong unawain, nais kong makita ninyo ang tatlong bahagi na dapat nating pagtiwalaan. Ang una ay vision, ang pangalawa ay gospel, at ang pangatlo ay ang second coming of Jesus Christ. Kaya nga kailangan makita mo yung pangitain ng gagawin ng Diyos habang hindi pa siya bumabalik. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia, Lunes hanggang Huwebes sa ganap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi. Tuwing araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 10:30 ng umaga at alas 10:30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Napagpala ka sa pakikinig at panonood ng programa, kaya pagpalain mo rin ang ministeryo upang lalong lumawak at maraming tao din ang mapagpala kagaya mo. Bangko de Oro,
Greg Durante Ministries, 219-800-6784. It is always great day to live with Jesus. Marami pa tayong hindi na aatupag at naaasikaso. Wala pa tayong napagtatagumpayang mga pambihira. Pero kailangang bago bumalik ang Panginoon, magbilang ka ng mga tagumpay na pambihira. At maging sa panalangin, makikita mo na yung idinadalangin mo ay nagtatagumpay. Kapag ikaw ay tinawag sa buhay ng pananalangin. Kaya nga, lahat tayo ay merong gawain at kapag ginawa mo yung ipinagagawa sa iyo at hindi ka gaya-kopya, magiging kang segunda mano. Kapag gaya-kopya ka lang, kailangan kong tawag sa iyo, yun ang iyong gawin at huwag kang titingin sa iba. Ang iyong tignan na yan, Diyos, para maisakatuparan yung pagkatawag sa iyo. Kaya napakaganda po, the just shall live by faith. Amen? So, pansinin po natin. So, yun pong faith. So, itong vision, gospel, and second coming, your faith must be centered on. You will use your faith on the vision, on the gospel, and on the second coming of Jesus Christ. Yun po yung pinakang title nito, dahil kung makikita mo yung tatlo. So, ito po yung paggagamitan mo ng iyong pananalig. This is where you will use your faith to the vision, to the gospel, and to the second coming of Jesus Christ. And faith always waits. Ang nabubuhay po sa pananalig ay mahusay at matibay sa paghihintay. Tingnan mo ang iyong katabi. At pag ikay sanay magtiis at maghintay, hindi ka po manghihina. Ulitin kong muli. Kapag ikay sanay magtiis at maghintay, hindi ka manghihina. Sa Habakuk. So, your faith must be centered on. Centered, hindi center. Lagyan ng ED. Centered on. Vision, gospel, second coming of Jesus Christ. So, tingnan po natin ang Habakuk 2:4. At makikita ninyo yung nakita ni Habakuk. Behold, his soul, which is lifted up, is not upright in him, but the just shall live by his faith. Sa verse 3, pinakita ron ang vision. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Kahit ito'y mabalam, iyong hintayin lang. Dahil hindi na mababalam yun sa takdang oras ng kaganapan nito o katuparan nito. So, ang pangitain ay itinakda. May takdang oras sa hinaharap. At sa takdang oras, yun pong, but at the end it shall speak. Pag panahon na, ito ay mauunawaan na. Ito'y maliliwanagan na. Kaya nga, yung Book of Revelation, walang makaunawa dyan. Nabuksan lang ang interpretasyon sa Book of Revelation noong mid-50s. Dahil meron ng lumilipad na eroplano. Meron ng mga bomba. Pero nung wala pa, hindi nila maintindihan kung ano yung apoy na naggagaling sa itaas, sa langit. So Revelation is revealed nung mangyari na yung ilang bahagi nung naruroon sa kapahayagan. Kaya nga, kung ating unawain, at the appointed time, the vision will speak. Ano ang ibig sabihin? Pagtakda ng panahon, makikita mo na ang iyong hinihintay. Amen. At sasabihin mo, ito na ang lalaking aking pinangarap. Ito na ang babaeng aking pinangarap. Na isang babae sa isang kaibigan kong simbahan sa Korea, at siya ay musician, yung babae. At ang sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang magmamadali sa pag-aasawa. Meron akong ibibigay sa iyo na mistiso, hindi Koreano. At kanyang inasahan at siya'y naniwala.
At siya ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos dahil doon sa kanyang narinig at yun ay naging buhay na pangitain. Walang larawan yung lalaki pero ang sabi ay hindi Koreano at dayuhan. At siya na nalig, siya naniwala at nagpasalamat sa Diyos. At isang araw siya ay ikinasal sa isang European, hindi nga Koreano. At yung European na yon ang naging music teacher ng kanilang choir. Hello? Basta maghintay ka lang at sa takdang panahon at huwag ka nang kung saan-saan pa nakatingin, tumingin ka sa Diyos at makinig ka sa Diyos at maririnig mo ang tinig ng Diyos. At pag narinig mo ang tinig ng Diyos, gawin mo yung pangarap. Hindi narinig dahil kayo yung mga may asawa na, amen. Pero ang mga may asawa, pwede yung prinsipyo ay maisagawa mo rin. Ano pag nakita mo, sasabihin mo, hindi akin yun dahil ako may asawa na yung prinsipyo ang titingnan mo. Ano yung principle? Siya, yung babae naghintay, naniwala siya sa pangitain. So when you believe the vision, when you believe the word of God, ikaw po ay mabubuhay sa pananalig. The just shall live by faith. Amen? So, hindi ka maririndi na ikaw ay ganun na ang edad. Hindi ka maririndi dahil ikay may pangitain. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananalig, sa pangitaing ibinigay sa kanya ng Diyos. At ang pangitain ay galing sa kanyang boses. And then, ang susunod po ay sa Romans 1:17. At ito po ay pananalig sa Ebanghelyo. Naniniwala ka bang ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat tao? So pansinin po natin, iurong natin muna ng 16 bago natin basahin yung 17. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So atin pong pansinin, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat sa Ebanghelyo ni Kristo ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang bawat tao na sasampalataya kay Kristo. Una ang mga Hudyo, dahil ang unang nakarinig nito ay mga Hudyo. At ang kasunod ay ang mga Grego at ang susunod ay ang mga Pilipino. Amen? Pagkamat wala rito ang Pilipino, makikita mo dyan na yan po ay kalat. So ngayon, ating unawain. So dito po ay ang Ebanghelyo lamang ang paraan para ang tao ay maligtas, kaya kailangan ikaw ay makwento tungkol sa Ebanghelyo para ang mga tao ay matuto na sumampalataya kay Hesus Kristo. Amen? At ano ang sabi sa 17? For therein, in the gospel, is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So paniwalaan mong ikay ligtas, kahit na ano mangyari, kahit na magligligan, paniwalaan mong ikay ligtas. Pag sinabi, paano mong na-check na ikay palangit? Basta ako'y palangit. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Huwag ka nang makikipagpalitan pa ng kung ano-anong mga dahilan, basta sabihin mo, I believe in Jesus at ako'y palangit. Nag-aral po ba sa Bible School yung kriminal na nasa tabi ng Panginoon sa krus? Nung sabihin niya, Panginoon, alalahanin mo ako nung kapag ikay nasa paraiso na. Ano sabi ng Panginoon? Ay, sorry, wala kang alam sa theology, hindi ka pwedeng makasama ko. Hindi, sabi niya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Amen. So, kailangan tuloy-tuloy ang iyong paniniwala ay si Hesus Kristo lamang ang tanging kaligtasan. At yun po'y totoo. At pag nagbasa ka ng Biblia, magugulat ka. Walang nagtuturo sa iyo, kundi banal na Espiritu. At matututunan mo ang mga bagay na dapat na iyong maisabuhay. Ang pag-aaral po ay hindi lubos ang natutunan ng isang tao ang bagay na hindi niya naisabuhay. Ang pag-aaral po ay nasa pagsasabuhay ang pagkatuto. Amen po ba? So how shall you understand and practice loving your enemy? Kailangan meron kang kaaway. Hindi talaga po yun. Love your enemies. Lahat ay mabait sa iyo, pero huwag kang kasisiguro sa bait ng tao sa iyo. Dahil dalawang bagay, pag mabait ang mga tao sa iyo, mapanganib ka.
Dahil ang isang tao, dadalwa ang ugali niyan. Ang unang ugali niya, naiinggit sa iyo, pero hindi ipahahalata. Tingnan mo ang iyong katabi. May mga kasama kang inggit sa iyo, pero hindi. At mapapansin mo na ang mga taong nasa paligid mo, ikaw ay laging pupurihin. Alam mo, bre, alam mo, iba ka talaga, pre, iba ka talaga. Pero pagbakbakan na, siya ang unang kakaripas ng takbot, iiwan ka na. Kaya, ang tiwala lamang ay sa Diyos at ang hanapin mo ay mga kasamahan na maalab sa Panginoong Heso Kristo. Amen? Sapagkat yung hina mo ay daragdagan ng alab ng iyong kasama sa pananampalataya. Amen? The just shall live by faith. So what is the focus of this faith? The gospel. Amen? And then thirdly, sa Hebrews 10 verse 37. Tingnan po natin. For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. Sabi ko sa aking asawa noong 1979, wag na tayong bumalik ng Maynila. Dito na lang tayo, hintayin natin. Ayan, sabi ng Biblia, babalik ang Panginoon. Dito na natin hintayin ang pagbabalik ng Panginoon. Sabi niya, hindi. Sa Maynila tayo. Hindi, dito na. Ayoko nung bumalik ng Maynila. Dahil hihintayin ko. So, waiting, the second coming of Jesus doesn't mean that you will not do anything. Pag naghihintay ka sa pagbabalik ng Panginoon, sipagan mo na bawat araw. Kunin mo yung pwede mong makuha at magtagumpay ka sa pwedeng tagumpay na iyong makamtan. Huwag kang titigil para pagbabalik ng Panginoon ay ikaw ay makakasama doon sa ulap sapagkat ikaw ay hindi nagpabaya. Amen po ba? So kapag ikay nangarap, may pagsubok. Pero laging tandaan mo, ikay tatawag sa Diyos sapagkat nalalaman mo, siya ang nag-utos, siya ang magtatapos. At tayo sumunod at siya ang magsasagawa ng ating pagsunod. For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. Sa maliit na panahon, ano po ba yung little while? Kayo ba ay narinig na ninyo, 1,000 years with man is just one day with the Lord. Ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lamang sa Panginoon. Yan ang sabi niya, ako ay babalik na. That is 2,000 years. Ano po? Pero alin ang kalendaryo? Gregorian calendar, Jewish calendar, anong kalendaryo ang pagbabasihan? At kung titingnan natin ang Jewish calendar, sa kanilang kalendaryo ay 5,800 pa lang. Meaning, ang mga 200 plus years pa, mga 207, basta marami pa. Marami pang taon sa Jewish calendar. Pero sa Gregorian calendar, lumampas na tayo ng 2,000, kaya nung mag-2000, kami ay nag-marathon broadcast na hindi totoo ang Y2K. Sapagkat paanong mag-Y2K na magbabalik daw sa zero ang lahat? Kailan lang naman na-introduce ang computer noong mga mid-1980s? Paanong magsisiro ang computer? So marami ang nasayang na pera doon dahil sa kakulangan ng pagkaunawa sa mga panahon. Sabihin mo, hindi ka dapat magsayang. Kailangan ang salita ng Diyos ang iyong pagtiwalaan. Amen? At nasa gayon, lagi kang mahimbing ang tulog na walang inaatupag kundi magpuri sa Diyos at paggising mo, magpupuri ka uli sa Diyos at dadalhin ka ng banal na Espiritu kung nasaan ang iyong ginto. For yet a little while and he shall come and he that shall come will come and will not tarry. Will not tarry. Hindi na magtatagal, hindi na magiging mabagal, hindi na basta pagdating ng takdang panahon. At kung titignan po natin, sabi nung iba ay yung red moon, yung blood moon. Nagsanib na yung ilang blood moon, hindi pa rin bumalik ang Panginoon. Dahil mismo ang Panginoon na nagsabi, ni ako ay hindi ko alam ang takdang oras ng aking pagbabalik. Ang Ama lamang ang may alam. Kaya pag ang isang tao ay nagsabi, sa date na yun ay babalik ang Panginoon, tumakbo ka na at pumunta ka na dito sa Green Hills at tayo magkwentuhan.
Amen. Basta nagtakda ng petsa, laging tandaan mo, hindi mangyayari yon. Amen po ba? So ngayon, ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw sa gabi. That the coming of the Lord is like a thief in the day. Yun ba ang Biblia ninyo? In the night. Ayun, purihin ng Panginoon. Ang magnanakaw ay sumisimple ay sa gabi. Kahit na may CCTV, ay paghimbing na himbing. Pero kung ikaw ay himbing, Psalms 121, ang mga mahal ng Diyos, pinatutulog niya ng mahimbing. At pag pinatulog ka ng Diyos ng mahimbing, siya ang bahala sa iyong paligid. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, walang magagawa ang kahit isang isang katutak na mga magbabantay. Si Indira Gandhi ay pinatay, dami ng security force niya ang pumatay sa kanya, yung close-in security niya. At yun ding Prime Minister ng South Korea, ang pumatay ay yung kanyang pinsang buo. Protektado siya sa paligid pero pinsang buo niya ang pumatay sa kanya. At si Sadat, kailan siya pinatay? Doon sa parade in review. Sino ang bumaril? Yung isang sundalo niyang nag-parade in review at siya ay binaril. Kaya laging tandaan mo, our security must be Him. Because He preserve, He secure, He protect, He support. Kailangang ganap at lubusang sa Diyos lamang tayo magtitiwala. Kaya ang paghintay sa pagbabalik ng Panginoon, ang gagamitin mo'y pananalig, verse 38. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Ano po yung draw back? Balik sa dating gawi, balik sa dating ugali. Huwag kang babalik sa dating buhay. Magpatuloy ka sa iyong buhay ngayon at magtiis-tiis ka lang. Hintay-hintay lang at makikita mo isang araw, andyan na ang Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. At paano mo makikita ang pagbabalik ng Panginoon? Simple lang. Araw-araw nakikita ko ang Panginoon. Ano man ang ginawa mo sa aba kong kapatid ay ginawa mo sa akin. Sino ang ang makikita mong Panginoong Hesukristo? Hindi siya ang Panginoong Hesukristo, pero ang mga kapuspalad, pag tinulungan mo, para kang tumutulong ay sa Panginoong Hesukristo. Ang tumutulong sa dukha ay nagpapautang sa Diyos. Pag tumulong ka sa dukha, ang magbabayad ng iyong itinulong ay ang Diyos. Kaya nga ang philanthropy, ang ibig sabihin ay Pella Adolphus. Ang ibig sabihin, lover of mankind. Hinding-hindi ka maghihirap kapag ang laging iniisip mo ay ang pagyaman mo'y para sa pagtulong sa mas nakakarami. Huwag kang mangangarap na yumaman para sa iyong sarili, hindi darating yan. Pero kapag pinangarap mo, ang pagyaman ay para sa maraming taong makikinabang, darating yung iyong yaman. Hindi mo yan hahanapin, yan ay kusang darating sa takdang panahon na ito ay kailangan. So, ngayon magsimula ka kung ano ang meron ka. At dun, magsasanay ka, ang tapat sa maliit ay magtatapat sa malaki. Sabi ng iba, pag ako marami ng pera, maglilingkod ako sa Panginoon. Ito ang titiyakin ko, hindi siya maglilingkod sa Panginoon pag may pera. Dahil kung walang pera, hindi naglilingkod sa Panginoon, hindi lalo na pag nagkapera. Dahil baka kung saan-saan pumunta at baka sa mga resort naruroon dahil marami ng pera. Dahil pag walang pera, nandun lang sa bunsuran ng kanyang bahay. Dahil nga walang magawa. Kaya nais kong iyong intindihin. Ang pangalawa po, kailangan maintindihan mo that God is after a family. A family, isang pamilya. At ang panganay ay ang Panginoong Hesukristo. At pansinin po natin, ang sabi ng Diyos sa tipan niya kay Abraham, that you shall be a blessing for many families. Tingnan natin, silipin natin yung covenant sa Genesis 12 verse 2 and 3. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. So pansinin po natin, ang tipan ng Diyos ay ang Diyos ang gagawa, ang Diyos ang magbibigay ng pagpapala
So, ang Diyos ang gagawa para si Abraham ay maging isang dakilang bansa, para ang kanyang pangalan ay maging dakila, at ang Diyos din ang gagawa ng mga pagpapala ni Abraham. Sa verse 3, ano po ang sabi? Kailangan balik-balikan ninyo yan, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee all families of the earth be blessed. Sapagkat kapag ang pamilya ko, ang pamilya ng bawat isa ay pinagpapala ng Diyos, maraming pamilya ang mahihikayat. Amen? Bakit? Sapagkat makikita sa iyong pamilya kung paano ang Diyos ay kumikilos at gumagawa sa inyong buhay. Amen? So, hindi pa huli ang lahat. Magsimula tayo ngayon at mararanasan ninyo ang kagandahan ng pangarap at pangako ng Diyos. So, hindi lamang po tayo isang pamilya, tayo rin po ay isang katawan. Ikaw at ako ay kasama ng iisang katawan, at ang ulo ng iisang katawan ay ang Panginoong Hesukristo. At dahil siya ang ulo, siya po ang isipan na nagpapakilos sa iyo at sa akin bilang bahagi ng kanyang katawan. So He is the one who governs. He is the one who guide and lead us through His Holy Spirit. Siyang namamahala sa aking buhay at sa iyong buhay. At siya rin ang mangunguna sa iyo at sa aking buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya para ang banal na Espiritu hindi mapighati, kailangang hindi ka naghihinanakit, kailangan wala kang tampo, kailangan wala kang sama ng loob. At kung sakaling meron, pagsisihan mo agad at humingi ka agad ng tawad sa Diyos. Amen? At para hindi mahadlangan ang paggawa ng banal na Espiritu, pagkilos at paggawa. Hindi makagawa ang Espiritu sa isang Kristiyanong matampuhin. Nahahadlangan ang banal na Espiritu sa isang tao na pagdumaan sa kabiguan ay himutok ng himutok. Kailangan pag dumaraan ka sa anumang pagsubok, dapat ay ikay nagagalak sa Panginoon. Inuulit ko, dapat magalak ka sa Panginoon. At dalhin mo sa Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan at magpasalamat ka habang ikay nananalangin, sapagkat laging tandaan mo ang kabiguan natin ay ating tagumpay. Sapagkat hihingi natin sa Diyos at hindi na natin babalikan yung ating kabigo at lilipat tayo sa bagong paraan ng pagtatagumpay. At ang pagtatagumpay ay pagsangguning lagi sa Diyos. Acknowledge Him and He shall direct thy pathways. Amen? At kung ang salita ng Diyos ang iyong buhay, ang salita ng Diyos ay ilawan sa iyong paa at liwanag sa iyong daraanan. Kaya hindi ka matitisod at hindi ka mababagsak. Kung bumagsak ka man, itatayo ka ng Panginoon ng 7 ulit. Kaya wala tayong talo, amen, dahil ating kasama ang Panginoon. Siya ay laging nasa unahan natin. The Lord is before us and the Lord is our rear guard. Nasa unahan natin ang Panginoon at siya ang bantay sa ating likuran. Wala ka pong talo dahil may gwardya ka sa likuran. Hindi anghel, kundi mismong ang Panginoong Hesukristo. The Lord is our rear guard. Kaya hindi ka mapagnanakawan, hindi ka madudukutan, walang pwedeng tumampalasan sa iyo. Bakit? Dahil gwardya sarado ka. At ang nagbabantay sa iyo ang Panginoon. At ang lahat ng masamang nag-iisip ng kasamaan sa iyo, sila'y mawawasak at ang gagamitin ng Diyos na pangwasak sa masama ay yung kanilang kasamaan. They will be destroyed by their own wickedness. Kaya wag mo nang pagpapasinin yung masama at wag mo na silang pag-usapan pa. Basta magpatuloy ka lang sa ipinagagawa ng Diyos at nang sa gayon hindi ka maabala. Tingnan mo uli ang iyong katabi at tanong mo, natututo ka ba? At pamilya, katawan, at tayo'y nasa kaharian. So tayo po ay nasa kaharian. Paano tayo na papunta sa kaharian ng Diyos? At pansinin po natin, tayo nasa paghahari ng Panginoon dahil tayo ay naging anak ng Diyos dahil sa Panginoon. Kaya ang Panginoon ang ating hari at ang Panginoon ang ating Panginoon, haring pinaglilingkuran at Panginoong sinasamba at Diyos na pinupuri. Yan po ang Panginoong Jesus. So ngayon ating unawain. Kailangan po na ikaw ay matuto. Tanungin mo ang iyong katabi, ano ba ang profession mo?
O ano ba ang bukasyon mo? So makikita natin nung araw ay merong college, preparatory college sa high school and then vocational. At yun po ay nangyayari ay sa 3rd and 4th year. Ewan ko kung kayo'y tao na noon. Pero ang vocational po ay yung trade na pag-aaralan mo para pagkatapos ng high school ay pwede nang magtrabaho para working student. Vocational, yun po yung trade skill. Pero mapapansin natin, yung iyong profession, mapapagod ka dyan sa profession mo. Kung accountant ka, mapapagod ka lulutas nung mga figure ng pera. Dahil pag hindi nag-balance ang balance sheet at may singkong hindi makita kung saan napapunta, hindi pwedeng carry over yun. Kailangang ripasuhin muli dahil saan, bakit hindi nag-balance yung balance sheet ng iyong income statement. Kailangan ibalik ng accountant yung kaya ang mga accountant ay talagang kailangang matalino sa pagkukwenta. Kaya tingnan mo sa iyong katabi, kailangan maging kang matalino dahil marami kang kukwentahin. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa EDGE Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. As you are blessed through the messages in this program and ministry, andyan po ang Greg Durante Ministries, nandyan po ang mga bank account, and I challenge you and I encourage you to be part of the financial partner for this ministry. I will pray in the mighty precious name of Jesus as they give. It is the power of the Holy Spirit that is stirred up and convicted their heart. Father, in the name of Jesus, let your blessing pass through their hands and let it be given to your ministry. Receive the honor and the praise as they decided to give for your glory in Jesus Christ's name. Amen. Ikaw ba naniniwala? Amen, amen, hallelujah. Kung ang iyong binibilang lang ay kasya lang sa isang buwan, darating ang panahon na kailangan mo na ng tagabilang. Amen. Yung may pag-asa at yung nabubuhay na naniniwala at nagtitiwala sa Diyos at sa mga ngaral. Amen. Amen. Hallelujah. So ngayon natin pong unawain, ang anak ng Diyos, ang sabi ng Biblia, tatatlo lang ang gawain ng mga Kristiyano. Number 1, soldier. Number 2, farmer. Number 3, athlete. So kung titignan po natin ang soldier, ang farmer, ang atleta, sila po'y disiplinado. They are highly disciplined. At paano nila naabot ang disiplina? By training and testing. Ang mga sundalo, sa panahon ng magtatapos sila sa training, live ammunition na ang pinapuputok sa kanilang ulunan. Kaya kailangan sila magsanay doon sa nakasanayan nila na blank bullets.
Kailangan hindi nila iaangat ang kanilang ulo. Ang isa sa hinahangaan ko ay ang US Navy SEAL, dahil pag sila ang nakahuli kay Osama Bin Laden. So ito pong Navy SEAL ay isang pangkat lang yan, 7. At sila ihahagis, doon sa training nila, ihahagis sila sa pinakamalalim na dagat. At kailangang malampasan nila yung takdang araw bago sila kunin ng kanilang superior officer. Kailangan sila ay magkaroon ng closeness sa isa't isa. Kailangan silang magpalakasan, magpatibayan sa gitna ng dagat. At pag nakapasa sila doon, kahit saang gulo sa daigdig, ipadadala sila. Nung araw ay Green Beret. At yun ay naging sikat ay sa Vietnam. So ito po yung mga espesyal na pangkat ng mga sundalo na ang pagsasana ay kaiba kaysa pangkaraniwang sundalo. Pero nais kong ipaunawa sa bawat isa, bakit ako sundalo at bakit ikaw ay sundalo? Dahil araw-araw tayo ay may labanan. Every day we are in a war. At laging pansinin mo po, ang target ng kaaway ay ang ating isipan. And there are at least 10,000 negative words na umiikot sa hangin. And how to detect those negative words? Kailangan mo po ang isang buhay na maalab na relasyon sa Diyos. Dahil baka ikaw po ay maniwala doon sa negatibong iyong naririnig. Kaya nauso yung fake news. Saan po ba nagsimula yon? Sa Amerika po nagsimula yon at in-export sa Pilipinas. Pag in-export ay napakahusay dito ng mga fake news. Kaya nga kung ating uunawain, dapat mong matutunan na ikaw ay mandirigma. At the same time, ikaw ay magsasaka. At ang magsasaka po ay wala po yung tinitingnang panahon, umuulan o umaaraw. Yan po ay lulusong sa malamig na palayan. At siya po ay magtatanim, siya po ay maghihintay after na maitanim yung kaniyang pananim. Maghihintay siya ng at least 45 days. Yung isang uri ng palay o kaya ay 60 days. So siya maghihintay at wala siyang gagawin from planting season to harvest time. Wala siyang gagawin. Kaya maraming magsasaka lasenggo. Dahil kaya kailangan maabot natin at nang sa gayon, meron silang gagawin. In between the planting season and the harvest time season. Kaya yan ang gawain ng simbahan. Ikaw ay katulad ng magsasaka. At ano ang binhing dala mo ang iyong buhay? Your life is your seed. Amen. Kaya pag ikaw ay nakihalubilo sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, kailangan ang mga taong iyong sinamahan ay makakakilala sa Diyos. And then thirdly, ang atleta po ay walang nasa isipan kundi ang crown. Sila po'y trinain para magkaroon ng corona. At kung sila'y matalo, sa next season, sila'y tatry uli. Pero ang kagandahan po sa katawan ng Panginoong Hesukristo sa simbahan, lahat tayo po ay first prize winner. Hindi pa tayo nagtatapos, tayo may corona na. Amen. Kaya wag mong huhubarin yung iyong corona. Amen. Because you are crowned with righteousness. Amen? And you are clothed with holiness. May putong ka na ng katwiran. Kaya nga, nais kong ipaunawa sa bawat isa. Ang armor of God po sa Ephesians 6, hindi na natin babasahin, pero kayo ang mag-aral mula sa verse 11 hanggang sa katapusan sa verse 18. Iyong pag-aralan yung armor of God. Kailangan ikaw ay laging nakasuot ng baluti ng Diyos. Bawat isa sa atin dapat may baluti, nakasuot ng baluti ng Diyos everyday. Dahil everyday is a warfare day. At ano ang puntirya ng kaaway? Ang ating isip. Isip. Sabihin mo, isip ang pinupuntirya ng kaaway. Kaya makikita natin ang helmet ay ang helmet ng kaligtasan. So, that part of the armor of God, which is the helmet of salvation. Kaya pag sinabi ng kaaway na hindi ka magtatagumpay, walang mangyayari sa iyo dahil ikaw ay bulok nung ikaw ay
grade 2. Ako'y raw 4 nung grade 2. So, hanggang sa ako ay maging raw 3 nung grade 3. At raw 1 na nung grade 4. At section 5 nung grade 5. So, nakakatuwa po dahil nung grade 1 ako, section 2 ako. Tatatlo naman ang section. At nung grade 2 ako, section 1. Dahil ako'y anak ng teacher. Amen. So, maganda po ang aking nagdaan. Dahil hindi nila tinitingnan yung talino ko, ang tinitingnan nila ay yung lakas ko. Dahil anak ako ng teacher. So, ngayon, atin pong unawain. Yun pong armor of God, yung helmet of salvation, kahit anong mangyari sa iyo, kahit anong maramdaman mo, sabihin mo, ako'y ligtas. Kadalasan pag tayo'y nagkakasakit sa tiyan, ano kayang kasalanan ko? Ano kayang kanagawa ko sa Diyos? Tumigil ka dyan. Ika'y ligtas. Amen. Ika'y ligtas. Ika'y ligtas. Amen. Kailangan paniwalaan mong ika'y ligtas. Sapagkat walang kasalanang nakamamatay, kundi ang kasalanan laban sa banal na Espiritu. Amen? Bagamat ang kasalanan ng pagsisinungaling ay kasalanan, pero hindi papayag ang banal na Espiritu na hindi ka malungkot at humingi ng tawad doon sa kasalanan. The Holy Spirit will give you sadness. Kaya ako'y nalulungkot kapag ako ay nagkasala kahit katiting na kasalanan, ako'y nagkakaroon ng kalungkutan. Why? Because of the power of the Holy Spirit that lives within me. And that power is the power that will work in you to believe that God is after your goodness, that God is after your prosperity, that God is after your abundance. Kaya nga ating unawain, ligtas ako, ligtas ako. That is the helmet of salvation. And then the breastplate, dahil ito po, napakahina po nito. At ako ay nasaksak dito sa gitna. At ang sabi ng doktor, hindi pa ito mamamatay, hindi ako ginagamot. Pero hanggang liig para akong sinasakal sa North General. Pero ewan kong nabago na. At sinisilip lang ako. At ang sabi ng doktor, nung dalhin ako sa isang ospital, napakapalad mong bata ka. Kung umislide sa kaliwa, puso. Kung umislide sa kanan, baga, patay ka. Salamat at payat ka, tumama sa buto. Kaya sabihin mo, kung payat yung katabi mo, mapalad ka. Amen. Hindi talaga tumama sa buto. Dahil puro buto ako. So, ngayon, atin pong unawain. Ating unawain that our breastplate is righteousness. What is righteousness? Believing God. You always believe God. You always hope God. You always rely on God. Lagi kang nakasandig sa Diyos. Lagi kang nagtitiwala sa Diyos. Laging buka ang bibig mo, ang pag-asa mo sa Diyos. At ang mabuting balita, God believes you. Ang Diyos ay napakakalaki ng tiwala. That is the righteousness of God. Siya'y galak na galak sa iyo. Kahit na ilang ulit kang nabigo, siya'y masayang masaya pa rin. Kaya iangat ka ng 7 ulit. And that is the righteousness of God. He cannot disbelieve. He cannot be against the one whom He chose. Hindi ikaw ang pumili sa Kanya, hindi rin ako. Siyang pumili sa atin. At siyang pumili sa atin ang gagawa para ilagay tayo at isiksik sa tugatog ng tagumpay. Ang Diyos ang mag-aangat sa iyo at sa akin. Amen po ba? Hallelujah. So the breastplate of righteousness, righteousness is that God believes you. Alam niya na siya ang naglikha sa iyo, alam niya kung paano ang gamit sa iyo, alam niya kung paano ka iaangat, alam niya kung paano ka pagtatagumpayin, at kung ikay may sakit, alam niya kung paano aalisin yung sakit. But you have to cooperate with Him. At ang sasabihin mo lang 2 salita lagi, I believe. I believe! At pag ikaw ay laging naniniwala at sumasampalataya, makakamit mo yung iyong pinaniniwalaan. Shield of faith. Hallelujah. Shield of faith.
Ang sabi ng assistant ni Thomas Alva Edison, at ito ay hamon at pag-anyaya sa mga taong may sakit at karamdaman o di kaya ay mahal sa buhay na nakahiga sa banig ng karamdaman. Ang mga dumaang mga taon ng ministeryong ito sa telebisyon at maging sa radyo ay nakahikayat ng napakarami para tanggapin nila ang pagpapagaling. At ang gawain ng pagpapagaling ay ang Panginoong Hesukristo lamang ang gumagawa. At ang pagsampalataya sa kapangyarihang ito ng Panginoong Hesukristo ay dala ng banal na Espiritu. At doon sa maraming mga patutuo ng paggaling nila at paglaya sa sakit at karamdaman, maging anumang uri ito, mga sinabihan at pinaghatulan ng doktor na mamamatay na in 3 months, in 6 months, mga hindi na makausap sa ICU. Subalit sa pamamagitan ng palatuntunan ito, sila ay nagkaroon ng katapangan na gamitin ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. At ngayong sandaling ito, ako ay magpapahayag para sa kagalingan ng lahat. At ang lahat ay yung maniniwala na si Hesukristo sa panahong ito ay nagpapagaling pa rin at gumagawa ng himala. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa mga latay na inialay ng Panginoong Hesukristo at 39, kabayaran ng bawat paraan ng pagkakasakit ng tao, anumang uri ng sakit at karamdaman, kanser man o ito, anuman itong nakamamatay na sakit at karamdaman o nakapagpapahina. Sa pangalan ni Jesus at sa mga latay at sugat ng Panginoong Hesukristo, ipinapahayag ko ang inyong kagalingan. Dahil ang sakdal na kalooban ng Diyos, ikaw ay manatili sa kalusugan. At sa pangalan ni Jesus, manumbalik ang kalusugang yan sa inyong katawan mula ulo hanggang talampakan, magi kayong napakalakas at napakatibay. At mula ngayon, tanggapin mo ito at ito ay kikilo sa iyong buhay. At sabihin mo mula ngayon, kahit ano ang iyong nararamdaman pa, sabihin mo ang sinabi ng Biblia, ang mahina ay sabihin siya ay malakas. Kaya sabihin mo ngayon na ikaw ay malakas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang kagalingan ay aking ipinapahayag. Maganap at mangyari ito sa lahat ng katawan na tingin sa broadcast na ito at nakikinig. Tanggapin mo ito sa pangalan ni Jesus. Sa Ama ang kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sir, pagod na po ako. O bakit ka napagod? 1,000 na po tayong nabigo. Hindi pa natin napapailaw ang ilaw. Tumigil na po tayo, sir. Ay, tumigil-tigil ka nga dyan. Yung 1,000 experiment natin, hindi tayo nabigo. Hindi pa lang natin natutuklasan yung tama. Hindi, totoo po ito. Hindi pa lamang natin nakikita kung ano yung component. Yan, nais kong ipaunawa, 1,000 ulit ka na bang nabigo? Hindi pa, no? Malaki ang pag-asa mo. Si Thomas Alva Edison, nung makuha yung filament, nagsindi siya ng unang incandescent lamp. At para maliwanagan yung kwarto, kailangan magsindi siya ng kandila. Walang ilaw, parang baga lang. Pero from that time on, in-improve yung na-discovering prinsipyo at napaliwanag nila. Ang Wright brothers, noong 1903, napalipad nila ang bakal for several seconds at bumagsak. Pero yung aerodynamic principle ay naisulat ng magkapatid. At mismong ang tatay nilang bishop ay nagpapahayag sa pulpito at sa kung kani-kanino, hindi makakalipad ang tao, hindi makakalipad ang tao, ibon lang. At yung 2 anak niya ay nag-i-experimentong lumipad. 1935, ang first airplane ay lumipad.
At ang pinakaunang malaking jet plane ay lumipad sa Philippine Airlines. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, maganda ang kinabukasan mo. Sabihin mo sa iyong katabi, maganda ang kinabukasan mo. Ang shield of faith, hindi ka masisira ng kabiguan. Hindi ka masisira ng pagkalugi at ikay laging nakatayo. At dahil may naniwala kay Thomas Alva Edison, isa ring mahusay din sa pag-inbensyon, si Henry Ford. At ang sabi ni Thomas Alva Edison, ako'y lilipat na ng laboratorio. Pwede bang makarenta ng iyong sasakyan? So, isang sasakyan lang ang kanyang rerentahan, pero ang ipinadala, napakaraming pick-up. At sabi niya, ba't ang dami naman ng pick-up? Para dalhin yung lahat ng iyong basura na naging dahilan kung bakit ikay naging matagumpay. To remind you that out of those garbage, you discovered the incandescent lamp. Yan, nais ko pong ipaunawa sa inyo yung lahat ng iyong kabiguan. May mga pira-piraso doon na magdadala sa iyo sa panibagong tagumpay, sa panibagong level. Iangat ka ng Diyos. Kaya iyong laging unawain. Ang pangarap ng Diyos ay siya ang magsasakatuparan at ang gagawin mo lamang ay paniwalaan yung pangarap ng Diyos that none should perish. Amen? Walang isa mang mapahamak na Pilipino at walang isa mang mapahamak sapagkat tayo tuloy-tuloy sa pangangaral ng mabuting balita. Amen. At ang belt ay belt of truths. Nang ibig sabihin ay kahit ano mangyari, ang salita pa rin ng Diyos ang masusunod at hindi ang salita ng tao. Kadalasan ng simbahan ang itinuturo'y salita ng tao. Kailangan salita ng Diyos sapagkat ang utos ni Pablo kay Timoteo, preach the word. Do not preach fable. Preach the word. Ipangaral mo ang salita. At kapag salita, ito iwawasak sa mga maling akala. Kaya napakahalaga na iyong intindihin na kapag sinabi ng taong hindi ka na magtatagumpay, ito ang aking ipapayo sa iyo. Dahil may lalapit sa iyo at ikaw ay kikilatisin. Matanda ka na, hindi ka na magtatagumpay. Ito ang gawain ko. Sino kausap mo? Hello? Hindi ko tinatanggap yung mga salita ng tao. Ang aking tinatayo ay salita ng Diyos. Hindi mo na kaya? Sinong kausap mo? Laging tandaan mo, kay Jesucristo, walang imposibleng di mo magagawa. I can do all things through Christ, who strengtheneth me, and His supply of His strength is daily. God is my strength. God is my life. God is my life. Amen? Kaya yun po. Ang buhay ko ay si Jesus. Ang haba ng buhay ko ay si Jesus. Ang aking pagtatagumpay ay kay Jesus. At si Jesus lamang at wala ng iba. It's only Jesus. Amen? Belt of truths. The truths that you will know shall set you free. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Freedom from what? Freedom from superstitious belief. Freedom from what the world believes. Na pag ang tao ay matanda na hindi nauunlad. That is the belief of the world. Pero ang salita ng Diyos, maging puti na ang inyong buhok, akong inyong Diyos. Ako ang tutulong sa inyo at habang kayo'y tumatanda, kayo'y magiging sariwa na katulad ng puno ng ulibo. Eh sino ang paniniwalaan ko? Ang tao, ang salita ng Diyos ang aking pagtitiwalaan. Pagtanda mo, katulad ka ng puno ng ulibo, and you will flourish still in old age. Amen. Hallelujah. Kaya nga, iyong unawaing mabuti, merong nakatakdang gagawin, lalo na kung ikay bata pa. Amen po ba? Lalo na kung ikay bata pa. Yung pansinin po natin, ang pagtatagumpay po sangayon sa daigdig before the age of 40. Pero sa Biblia po, before the age of 80. Hello? Nung tawagin si Moses ay 80 years old.
nung si Abraham ay tanggapin ang sinabi ng Diyos, 100 years old. Ngayon sasabihin natin, nabuhay naman sila ng 175 years old. Okay. So sa 175 years old, si Abraham, 100 years nung siya'y magkaanak kay Sarah, si Isaac, so 75 years siyang nabuhay. Pansinin po natin, ako, nung kami mag-asawa, 27 years old ako noon, at kami nagkaanak, at pansinin po natin, 43 years na kaming kasal ngayong taong ito. So yung haba ng taong yon ay nagawa naming maging matagumpay ang aming mga anak. Sa anong paraan? Sapagkat sinabi ng Diyos, ang matuwid ang kanyang mga anak ay magiging matagumpay at makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Ayun lang ang pinaniwalaan ko, Psalms 112, 1-3. May paniniwalaan kang dapat na salita ng Diyos at yun ay paulit-ulit mong bibigkasin. Use your mouth. Speak it daily to yourself. Amen po ba? At laging iyong gamitin ang salita ng Diyos para ang iyong buong bahay ay mapuno ng lahat ng biyaya at pagpapala. So, the belt of truth and the shoes of the preparation to preach the gospel. Kailangan lagi kang handang ipatotoo ang mabuting balita. Amen? So now, you are dressed to kill. Amen? You are with the armor of God, then you are dressed to kill, and hell is afraid of you because you are armored with the armor of God. Hindi ka niya madadaya sapagkat ikay naniniwala na ikay ligtas, na ikay naniniwala malaki ang paniniwala ng Diyos sa iyo, na malaki ang pangarap ng Diyos sa iyo, at pinaniniwalaan nating lahat yon. Kaya tayo ay walang takot, wala tayong talo, at lagi tayong ang pagpunta ay pasulong. You cannot win a war by defense. Winning a war is by offense. Amen, hallelujah. Kaya nga, iyong unawain, kung ikay nasa sales, puntahan mo ang lahat ng iyong kliyente. At kailangan, kung gusto mong magtagumpay sa sales, kailangan marami kang pinupuntahang customer. Hello? Dahil maliit ang sweldo ng nasa sales, ang paglaki ng kanyang kita ay nasa komisyon. At kapag hindi masipag ang nasa sales, konsumisyon ang kanyang aabutin sa tuwing payday. Dahil yung mahuhusay na mga salesperson ay napakagaang lumakad. Pero yung kulel at ang benta ay napakabigat ng paa. Pero magsanay ka lang. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, anumang propesyon, anumang bukasyon, anumang hanap buhay, ikaw ay magtatagumpay sapagkat ikaw ay nakasuot ng baluti ng Diyos. Ikaw ay naghahanap buhay hindi para kumita ng pera, ikaw ay naghahanap buhay para makita ng iyong mga kasama sa opisina si Jesucristong buhay sa iyo. Amen po ba? Huwag mong akalain kaya ka naghahanap buhay ay sa paycheck. No! It is only an incident. Yung iyong sweldo ay isa lamang pagkakataon para maipakita mo na ang Diyos mo ang pinanggagalingan ng iyong sweldo, hindi ang iyong employer. At nang sa gayon, ikaw ay, ang sabi ron, maglingkod ka sa iyong Panginoong tao na parang sa Diyos ka naglilingkod. Nakukuha niyo po? Kaya nga ating unawaing mabuti. Mahal na mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, sobra ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Napakalaki ng pangarap ng Diyos sa iyo. Yung kanyang pangarap, kapag iyong pinangarap, ay mangyayari ito. Ikaw magiging number 1 doon sa iyong business ngayon. Pero kailangan ikaw ay magsuot ng armor of God every day. Remind yourself that you are saved. By grace you were saved through faith. So kung tayo naligtas sa pamamagitan ng grasya at ating sinangkapan ng pananalig, ikaw ay uunlad rin by grace through faith. Ika'y magtatagumpay din by grace through faith. Kaya sa kabuuan, His dream must be your dream. Ang pangarap ng Diyos ay dapat ating pangarap. At ano ang pangarap ng Diyos? Na walang isa mang mapahamak. Na lahat ay maligtas at mapabilang sa kanyang pamilya. Amen?
at mapabilang sa kanyang katawan at mapabilang sa kanyang kaharian. Tayo'y nasa kanyang kaharian, bahagi tayo ng kanyang katawan, miyembro tayo ng kanyang pamilya. Paano ang ating mga kamag-anak? Ito isang tanong at nasa iyo ang kasagutan. Tayo ay manalangin. O Diyos, aming madakil at napakabuti. Salamat sa napakagandang katotohanan tungkol sa iyong pangarap. Pagpalain mo ang bawat isa at magsitibay sila at magsitatag na ito ay pangarapin. Na walang sino mang mapahamak kundi lahat ng aming mga kamag-anak ay maligtas. Na mapabilang ang lahat ng aming mga mahal sa buhay sa pamilya ng Diyos, sa katawan ng Panginoong Jesucristo at sa kaharian niya. Sa iyo ang kalwalhatian, Ama, mangyari ito sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na 10:00 ng umaga sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.